Makakapanayam natin ngayong umaga ang kasalukuyang nangunguna sa gitgitang laban sa pagka-vice-presidente, si Congresswoman Leni Robredo. Good morning po, Congresswoman. Good morning, Susan. Good morning po sa lahat na nanonood po sa atin ngayong umaga. Okay, Congresswoman, eksklusibo pong lumapit sa GMA News yung estudyanteng nag-tweet laban sa inyo. Nagsasorry po siya. Ano pong reaksyon niyo dyan? Ay, sa akin naman, Susan, ano naman ako, kung i-vilify ako ngayon sa social media, grabe. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ito naman siguro yung mabuti na wala naman tayong kasalanan, wala tayong ginagawang masama. Ano na lang, papalampasin na lang. Kung hindi pa nila ginagawa, pinapatawad ko na sila. Ano naman yun? Mas malaki yung responsibilidad na kailangan nating harapin kaysa makipag-away tayo sa social media. Apo. May panibagong akusasyon po yung kampo ni Senador Bongbong Marcos. May script o command daw na ipinasok niyo sa transparency server nung bilangan, kaya umano kayo lumamang. Ay, ano masasabi niyo dito, Congresswoman? Palagay ko, Susan, hindi kami dapat yung sumagot niyan. Kailangan sumagot niyan yung COMELEC. Kasi COMELEC lang naman yung may access sa servers. Pero nababasa ko yung mga reaksyon ng mga eksperto sa eleksyon, mga IT expert. Nagsasabi sila na parang napakahirap daw gawin yan. Kung isang kandidato lang yung makikinabang. Parang ang sinasabi nila, pag pinakialaman yung program, yung lahat, parang yung integrity ng buong results apektado. Gustong sabihin parang hindi lang isang kandidato yung nadaya, pero napakarami dahil sa napakaraming posisyon. Yung kasali dun sa iisa lang na SD card. Ako kasi, Susan, hindi ko naman siya naiintindihan dahil hindi naman ako mahusay sa computers. Siguro dapat ipaliwanag sa atin ng COMELEC. Ako, naghihintay din ako ng paliwanag ng COMELEC kasi gusto ko din maliwanagan. Ang klaro lang sa akin, wala kaming ginagawang masama, hindi kami party kahit sa ano. Kung ano yung accusations nila, kailangan nilang i-substantiate. Kasi palagay ko, unfair sa napakaraming tao na sumisigaw sila na merong pandaraya, merong fraud, na wala naman silang, parang walang ebidensya, walang basihan. Minamind condition lang nila yung tao. Yung sa akin, kung may reklamo, ipadala sa nanunungkulan bago magsabing may pandaraya. Kasi parang unfair naman yun sa akin. Unfair sa lahat na tumutulong sa akin. Apo. Okay, kung gusto naman kayo po nangunguna ngayon sa vice presidential race, nabubuhay na naman po yung issue tungkol doon sa disqualification ninyo na nakabinbin sa COMELEC. Ano pong totoo sa sinasabing pagtanggap ninyo ng foreign donations para sa kampanya ng 2013 elections? Alam mo, Susan, napakatagal na kaso na yan. Nasagot na yan ng mga nagbigay ng donasyon ng mga Pilipinong may dual citizenship. Yung sa amin, nakailang motion na kami sa COMELEC, 3 taon na nakakaraan, na yan ay resolbahan na nila. Hanggang ngayon, hindi pa nila nire-resolbahan. Ayun sa akin, yung kalaban kasi namin, dun sa amin, yung si dating Congressman Villaferte, pag siya yung kalaban, kahit nung asawa ko, talagang yung taktika niya, inuulan kami ng kaso. Yung asawa ko, nagkandidato 1988 hanggang 2007. Mula nung umpisa niyan magkandidato hanggang 2007, hindi siya naubusan ng kaso. Dumating nga yung panahon na yung kaso niya, 76 lahat yung final sa kanya. May mga kasong namatay na yung asawa ko, hindi pa din nare-resolve. Ganun talaga. May mga kalaban talaga sa politika na hindi tumatanggap ng pagkatalo. Bawat pagkatalo sa eleksyon, inuulan talaga kami ng kaso. Ano naman yun? Yung mga tao sa amin, alam na ito, kaya hindi naman yung pinapansin sa amin. Yung sa akin lang, sana yung COMELEC resolbahan na. Makikita yan sa datos. Napakarami na namin motion to resolve na final sa COMELEC, pero hindi pa nila ina-action. Para magkaroon na ng closure. Anyway. Oo. Kasi alam namin, nagagamitin na naman yan sa susunod na eleksyon. Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Leni Robredo. Good luck po. At, maraming salamat, Susan. Sinusubukan po namin tawagan si Senador Bongbong Marcos para hingi ng kanyang panig, pero hindi po namin makontakt ang kanyang telepono. Magbabalik po ang unang hirit.